The Pod Network Entertainment. Yung kaopisina mo yan, or kamag-anak mo yan, or family mo talaga yan, hindi ka tatanggalin. Oo. Kasi pag pamilya mo, hindi mo naman tinataboy, di ba? Tama. Oo. Pero if I'll be real, like some bosses naman are, I think, not a lot, but I think really treat their employees like family. May mga ganun talaga. Ay, kung Pero malaki hindi, pakinabang niya ron, di ba? Pero hindi, may ganun talaga. Oo, meron. Oo, meron mga genuine, they want to treat you like family. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Kasama ko si Zardel Reyes, ang inyong career coach and Upwork expert. Freelancing czar. Di ba? Ayos. Diba? Nakalimutan mo yung CRSP. O ikaw dapat magsasabi nun. Hindi Ang dami kasama. ng ano eh. In-introduce mo na ako eh. CRSP, ano pa Sabihin yung mo iba? na. Ano pa yung iba? Yun lang naman eh. Amazona. Amazon. Diba? Hindi kasama sa ano ko yun, sa title ko, sa surname ko yun. Ano lang. Yun. CRSP lang. Alam nyo, mga Immortal, maraming boss ang nagsasabi na pamilya tayong lahat dito sa opisina. With matching hug, no? Hindi naman. Ano lang. Hindi. Usually, ano yan eh, pagka Christmas party, Thanksgiving party, sinasabi yan ng mga boss. Oo. Or ng mga sip-sip. Uy, pero in terms of family, merong mga nagsasabi na, kunwari yung boss nila, tatawag nila mommy, nanay. Hindi, ano lang yun. Kumbaga dahil mas matanda sa kanila. Terms of endearment, ganon. May mga iba, political move, kinukuha ninong at ninang yung mga boss. Never ako nakuhang ninang. Hindi, ninang sa kasal. Ninong at ninang sa kasal. Sa binyag, ganon. Sa binyag, may mga ganon. No? May mga nangyayari ganon. Kasi nga, mas matagal kayo nagkakasama dun sa opisina kaysa dun sa mga family members mo. Uy, pero yung boss ko dati, naisip kong maging ninang sa kasal ko Oo. Buti hindi mo ginawa. Diba? Si Isay. Yan yung pag-uusapan natin ngayon, Zar. Kasi nga, akala ng mga ibang immortal, pamilya kami lahat sa opisina. Unang-una, ini-etchos lang kayo ng mga boss nyo. Not being negative here, Hindi kaya sa tingin mo, medyo may pagka-genuine naman yung gusto nila i-treat yung employees nila as family? Ang mga nagsasabi kasi noon, pamilya tayo sa opisina, yun yung mga kumukuha ng kamag-anak na empleyado. Pamilya, di ba? Pwedeng ganon. Yeah. Pero, once na kumuha ka ng kamag-anak sa opisina na magtrabaho para sa'yo, hindi na pamilya ang turing mo dyan pag nagtatrabaho kayo. Empleyado mo siya. Mahirapan kang pagalitan, mahirapan kang sitahin. Kung papagalitan mo, syempre may mga kamag-anak na tatawag, uy, nag-aaway daw si ganito at si ganyan. Pinagalitan daw, di ba? Yung mga nanay, makikialam. Kaya iniiwasan na kumukuha ng kamag-anak na magtrabaho para sa inyo. May mga, yung mga lola, yung mga tita, tatawagan yung mayaman na may negosyo na kunin mo naman tong si ganitong pinsan mo or pamangkin. Kasi walang trabaho. Di ba? May mga iba naman sabihin, naku, wag na kasi baka magkatampuhan lang kami ni ganito, ni ganyan. Diba? Bibigyan ko kayo ng example. May pinsan ako, kinuha nung isa naming pinsan. Sabi niya, ang trabaho ka sa akin, papatrain kita sa ganitong empleyado ko. Yun. And then, ang pinsan ko, syempre, medyo Chinese, hindi Pinoy magsalita. Yeah. Uy, train mo si ganito kasi siya yung papalit sa'yo next time. Talaga? Siya yung susunod gagawa ng trabaho mo. Di ba natural, yung hindi ka mag-anak, matitreten. Oo. Hindi masyadong tinuturuan ngayon yung pinapatrain na pinsan na mas bata. Di ba? Hanggang sa inalis siya. Sinabihan na lang na, kung ano gusto mong pag-aralan, kasi hindi pa nakagraduate. Kung gusto mong mag-aral ulit, kung ano gusto mong pasukin na course, pag-aaralin na lang kita. Aba. Yung bata ayaw mag-aral. Bakit daw? May mga ganung mga ganung tao na pinag-aaral mo, ayaw mag-aral. Wala nangyari. Nangyari parang
nagtampo pa yung tita, nagtampo pa yung pinsan, dun sa Yun. Kaya iniiwasan yung ganyan, may mga kamag-anak. Oo. Sa Chinese, mahilig sila kumuha ng kamag-anak na magtrabaho para sa'yo. Ngayon, pagka yung ugali ninyo mas traditional na Chinese, depende sa pamilya kasi. Oo. Pag ang tingin sa'yo Chinese din talaga, papagalitan ka. Parang papahiyain ka sa harap ng ibang tao. Oo. Pero pag yung kamag-anak na medyo hindi mo ka-close, medyo hindi masyado Chinese, mahihiya silang pagalitan. Oo. Kasi parang, alam mo yung sa Crazy Rich Asians, yung sinabi na kay kilang. Kumbaga parang tayo parang hindi ka na iba sa amin. Papagalitan niya yung ganun. Yun. Pero pag yung kamag-anak na hindi masyadong close, may konting hiya, iba yung trato, di ba? Yun. Yung balik tayo dun sa your office is not your family. Oo. Pagka yung kaopisina mo yan, or kamag-anak mo yan, or family mo talaga yan, hindi ka tatanggalin. Oo. Kasi pag pamilya mo, hindi mo naman tinataboy, di ba? Tama. Oo. Pero if I'll be real, like some bosses naman are, I think, not a lot, but I think really treat their employees like family. May mga ganun talaga. Ay, kung pero malaki pakinabang niya ron, di ba? Pero hindi, may ganun talaga. Oo, meron. Meron mga genuine, they want to treat you like family. But, majority of people na sinasabi, family tayo dito sa office, usually negative ang niyan, ang dating niyan. Lalo na kapag kinoach ka na, lalo na kapag, kasi iiyak sa'yo, dahil nga family kayo So mangyayari, iiyak sa harapan mo, or magtatampo, or in my case dati, di ba, sinabi nga ng boss ko nagtampo siya sa akin Dahil? Kasi may nasabi ako tapos parang hindi nagustuhan. So nagtatampo siya. Kaya lang baliktad. Siya yung nagtampo sa akin. Siya yung boss Oo, siya yung boss. De, tsaka ang pamilya, kung talagang pamilya kayo, di ba? Yung ROI hindi nila in-expect sa'yo. Oo, tama. Unless toxic Filipino family na ginawang investment yung mga anak. So yeah, it's not. Diba? It's not. We really shouldn't say na family tayo sa office. Pero of course, we treat other people kahit papaano, like family. May iba kasing tao sa opisina. Pero may boundaries yan. Hindi naman pwedeng, hindi naman pwedeng sobrang family na family talaga kayo. Hindi, may iba kasi nakakahanap ng pamilya ron Hindi nga alam na ka-opisina o di naging family na sila, di ba? Actually, minsan may makahanap ka nga ng kabit sa opisina Ay, nako. Naging kabit, usapang kabit na. Hindi, I mean, may marami kang mahanap sa opisina. Okay. Iba-ibang klase, iba-ibang characters. Pero, ang importante, you have to keep it professional. Kasi it's a professional environment. Yung magkaroon ka ng boundaries. Camaraderie is important. Maging close kayo. Pero, number one, pag trabaho. Oo. Be professional. Pag sinabing deadline, gawin ninyo. Huwag niyong i-delegate sa iba. Oo. Or aabusuhin mo. Hindi ka magpapasa. Diba? Kunwari, deadline, January 20. Yan. Hindi. Nako. Diba? Kunwari, deadline, January 20. Tapos, 4 lang nag-submit ng project sa opisina. 6 lang ata. 6. Nako. 6-7 lang. Tapos siguro mga 14 kayo or mga magbe-20 kayo, di ba? Medyo iba naman yun. Oo, hindi maganda yun. Ano ba yung pangalawa, Zar? So, isipin na rin natin na yung mga kasama natin sa office, temporary lang yan. Oo. Ang family kasi forever yan nandyan Diba? Yung, syempre, kung kahit sinabihan ka ng tita mo pag sinabihan ka ng tita mo, mataba ka. Or pag sinabihan, actually sinabihan nga ako na mataba nung Pasko. Tapos, pero okay lang yun. Diba? Okay lang yun sa akin. Or sa'yo, siguro tinatanong ka palagi kung
kailan ka magpapakasal. Natanong kung magkano sweldo ko, magkano yung naabot ko sa nanay ko, mga ganun. Ganun. So, wala naman kasing ganun sa office, di ba? Hindi, iba namang topic yung sa sweldo, yung usapang sweldo, iba yun. Pero, since sabi mo, they can be temporary, magre-resign yung mga yan, tapos after a while, wala na. Hindi na kayo friends, hindi na kayo ganun ka-close dahil may ibang buhay na siya. Di ba? I have this office mate na okay yung jive na jive kami. Nag-resign na. Di wala na. Wala na kayong communication. Wala na masyado. Pero kung nagkita kayo. Naman. Okay pa kayo. Bibiruan naman kami. Nagme-message naman ako sa Facebook. Tapos, late na mag-reply. Di na kagaya dati. Kasi pagtrabaho, either nakikita mo or, syempre, kailangan mag-reply ka agad. Ako marami akong work besties. Lalo na nung nag-office pa ako. Pero ngayon, hindi na kami masyado nagko-communicate. Paano ka magkakaroon ng work besties work from home ka na? Hindi, dati, nung nasa opisina nga ako. Hindi, meron naman ako work bestie in a way. Meron ako si Amir. Work bestie ko yun. Ano ba? Ba't ka work bestie ko yun nung nag-work from home. Si Amir. Bebenta ng shawarma. Sabi ko nga kay Amir, hindi siya, Egyptian siya. Siya yung parang tech talent specialist namin dati. At saka tutulog yun, nakatayo, nakaganon. Tapos napaka-racist mo. Naka-cover ng tissue paper yung katawan. Pero ito totoo Ito seryoso hindi sa hindi sa pagiging racist. Pero tinanong ko si Amir kung may camels ba sa labas ng bahay nila. Kasi Egypt yun. Kita mo na, mas racist ka pa sa akin. Tapos sabi niya. May magko-comment naman dyan. Ano ba naman tong dalawang to? Wala namang character development. 2025 na. Hindi kasi, alam mo. Pero ito sabi ni Amira, nung nakakita daw siya ng camel sa zoo. Yun. So nakatira siya sa zoo? Hindi. Hindi. Anyway, wala. Akala ko kasi, mga camels sa Egypt, they roam around. So, yun ang akala ko. Yung pala hindi. Kasi kala mo, nasa disyerto, yung mga pyramid, mga ganun, pero ito seryoso. May in-interview ako dati. Taga-Egypt siya. Pinakita niya sa akin yung bintana niya. Nandun yung pyramids. Akala ko nandun yung camel. May pyramids talaga. Tapos may desert. So, akala ko, si Amir ganun din. Oo. Baka lang yun, background ng Zoom. Actually, iniisip ko nga, baka yung pinakita niya sa akin, frame lang eh. Hindi kasi, sa tanong ko nga kay Amir kung meron ba talaga na gano'n, mga nakatira malapit sa pyramids. Sabi niya meron naman daw. Okay. Ayan. Ito, pangatlo, kung bakit your office is not your family, they might not have your best interest at heart. Kasi may inggitan Hindi naman kayo magkakamag-anak talaga dyan. Hindi lang inggitan. Mga layoff din, di ba? Tsaka ito kahit sabihin mong pamilya kayo, may inggitan din na nangyayari sa mga kamag-anak. There are cousins or kapatid na competitive, di ba? There are parents na competitive na may favorite na pamangkin or anak na dapat kay ganito yan, kay ganyan. Di ba? Or yung titingnan nila kung ano ginagawa mo, gagayahin nila. Hindi lang naman sa office na nangyayari yan, pati sa pamilya rin. So, you have to be careful din, mga immortal, no? Ang masasabi lang naman namin is, go to work, do your job, get paid, umuwi ka na. Oo. Diba? Yun talaga pinaka takeaway sa episode na to. Hindi naman masama to have bonding or camaraderie sa opisina, pero tama yung sinabi mo na may boundaries dapat. Yeah, be careful. Be careful overall, lalo na kapag kaibigan mo yung boss mo. Huwag mo expect na pag may layoff, hindi ka lay-off, ganon. Oo. Huwag kayong gigimik kasama si boss. Ayan, gumigimik ako dati kasama si boss. Anong nangyari? Inuutos-utusan kayo. Nakita ko nga siya, sumusuka sa sa sink Oo nga. Sumusuka siya. Kasi pag gumimik kayo with your boss, ang trato pa rin niya sa inyo, mga dati empleyado. Kapag gumigimik si boss, tas kasama ako, siya nanlilibre siya yung boss Oo nga. Pero ang trato sa inyo, empleyado. Ganon. Yan ang sinasabi ko, pwede kayo utus-utusan. Hindi naman ako inuutos-utusan. Pero anyway, nangyayari yun. Ganun nangyayari talaga Oo. So, parang ikaw yata inuutos-utusan pagkasama mo boss mo Hindi naman, kasi dati, lumabas kami ng mga boss namin and
parang boss pa rin talaga siya. Talaga? Oo, parang boss pa rin talaga siya. Yun. So, if you wanna watch the video version of the Underpaid Podcast, nasa Spotify kami, tsaka nasa YouTube channel ng The Pod Network Entertainment. If you wanna follow us in our socials, Stanley Chi on all social media accounts, Zar de los Reyes. Yeah. Zar de los Reyes 1. And please subscribe to Suplado Motors. Okay? Yes. We have episodes every Mondays and Thursdays, 6 a.m. Naka-upload na sa Spotify. At saka mag-comment kayo sa Spotify kasi na-enjoy. Ako, na-enjoy ko. Ewan ko, ikaw, Stanley, na-enjoy mo ba? Na-enjoy ko naman kasi nga, mas na-improve yung podcast pag nagko-comment kayo. Tsaka yung mga topics na gusto nyo, ginagawa naman namin. Hindi lang tayo makaka-reply. Like, ang kailangan ka mag-comment to reply. Oo, yun. May meet and greet tayo na stand-up comedy show ko. Kung gusto nyo manood, mag-message lang kayo. Oo, libre. Feb 15 sa Brick Wall BGC. From Binondo with Love. Oo. And after that, after the February show, meron tayong March 1 sa Hobby Stadium. Ang title, SOB. Anong SOB? Straight Out of Binondo. Yun. SOB. So, puro Chinese yung mga... No, kasi habol sa Chinese New Year eh. Chinese Dahil medyo busy tayo ngayong CNY. And so, sino nandun? Ansis? Mga kaibigan natin, si Ryan Rems. Hindi man Chinese si Ryan Rems. Sa March 1 siya yung kinuha ko. Sa Feb 15, ang kinuha ko, Ansis, si Deanna Aaron, si Uli Oposa, Jason Gomez. Hosted by Chino Liao. And then dun sa March 1, it's hosted by Margie De Leon. And I'm with Uli Oposa, Ryan Rems, Ansis C, Ginny Lakay. Yun. Si Ansis yung di ba? Yung merong mga skits about si Auntie. Pagiging Chinoy. Oo. So yun. There you have it, guys. Magkita-kita tayo soon. At syempre, mag-subscribe kayo sa Underpaid sa Spotify and i-share sa lahat. Okay? For Zar de los Reyes, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
a quick commercial break. And we'll be back in a flash. Psst! Yo, Earp! Gusto mo bang magkaroon ng limpak-limpak na salapi? Pwede ka nang maglaro ng slots habang nakikinig ng spooky stories. Lahat ng paborito mo, nandito! Slots, best sportsbook action, daily races, VIP rewards, at marami pang iba. Get in on the action with code WINTODAY and get a 100% bonus in casino credits up to 7,500 pesos. That's code WINTODAY for a 100% deposit bonus hanggang 7,500 pesos. Ano pang hinihintay mo? Spin mo na yan at manalo sa rivalrywin.com.